Purihin po ang Panginoon sa umaga na ito. Grabe po yung worship natin ngayong umaga. Sobrang intense. Napakaikli pero namangdama natin ang presensya ng Panginoon. Ayan. Isang malaking privilege po na muling makapagsalita sa inyong harapan. So, yan. Alam niyo naman po, tech team tayo, kaya medyo late po ako sa pagpunta sa unahan. So, ayan. Muli po, purihin po ang Panginoon sa umaga na ito. At ating pong pag-uusapan at ipagpapatuloy kung ano po yung ating topic for this month. Sige, okay lang yan. Yan. So, ngayon pong taon, ang ating pong tema ay panahon ng pagkilala sa Panginoong Hesus. At ang ating pong teksto doon ay matatagpuan sa John chapter 14:21. At ngayon po, katulad po ng sinabi ng ating song leader kanina, ni Kuya Darwin, papunta na po tayo sa second half ng taon, 2025. At nawa po, ang bawat isa po sa atin ay mas nakilala pa ang Panginoon sa mga nakalipas na 6 na buwan. Nawa ay mas nakilala natin ang Panginoon kaysa nakaraang taon. Amen po ba doon? Amen. At yun po yung challenge sa atin, na makilala pa ang Panginoon. Kung kayo po ay naniniwala, kulang po yung buhay na to para makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Pero we are doing our best na makilala siya sa bawat araw. Kasi yun po yung nais ng Panginoon sa atin, makilala natin siya sa lahat ng araw ng buhay natin. At ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, nakilala po natin ang Diyos. At ang title po ng ating team ngayong June ay Jesus on Prayer. Ayan. Nung week 1 po, ang title po nun is The Right Posture of Our Heart in Prayer, na ipinahayag po sa atin sa pamagitan ni Pastor Walter. Week 2, God's Great Promise in Prayer, na pinahayag po sa atin ni Pastora April. At week 3 ay Prayer Alert, Trust Mode On, Control Mode Off, na inihatid po sa atin ni Kuya Kiko na nag-birthday po kahapon. Happy birthday. Ayan. Tuloy na bless po siya dahil patuloy po siyang ginagamit ng Panginoon sa kanyang kingdom. At ngayong pong umaga, patuloy po tayo. Though ito po yung, syempre, hindi po mawawala kung ang pinag-uusapan natin ay Jesus on Prayer, hindi pwedeng hindi pag-uusapan ang bagay na to. Ito po ang ating pamagat ngayon. Ang simple lang po ng pamagat natin ngayon. The Prayer of Jesus, na matatagpuan po sa John chapter 17. Makibukas po tayo, at tayo pong tumayong lahat. Basahin po natin yung John chapter 17, verse 1. John chapter 17. Yan. Basahin po natin ng sama-sama sa Tagalog. Yan. Amen po. Amen. Ayan. Sabayan niyo po ako ng pagbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Sabi po sa salita ng Diyos sa John chapter 17, verse 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Tayo po'y pumikit at sumandaling manalangin. Aming Diyos, Ama sa langit, na lubos na nagmamahal po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy po naming nararanasan at patuloy mo pong ibinubuhos sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay sama-sama na mga anak mo na makatanggap ng iyong mensahe sa umaga nito. Dalangin po namin, ihanda mo po ang aming isipan, ang aming puso, upang makilala ka pa po namin ng lubusan. O Diyos, manatili nawa ang iyong mga salita sa aming mga puso. Tumatak ito, Panginoon, sa aming mga isipan. Huwag itong mawalay sa amin, Panginoon, sa bawat araw na ibibigay mo po sa amin. Naisin nawa ng bawat isang naririto
na mas makilala ka pa ng lubusan, Panginoon. Nang sa gayon, mas maibig ka po namin, mas masunod ka po namin sa aming mga buhay. Aming Diyos, Ikaw pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang bawat salita mo na aming pong babasahin, na amin pong maririnig, na amin pong aralin, Panginoon. Hiling po namin ang patuloy na pagtuturo, pagsamo, pangunguna ng Banal Espiritu, Panginoon, sa umaga na ito, sa bawat segundo at minuto na lilipas, Panginoon. Ikaw pong maghari, ikaw pong tumanggap ng lahat ng karangalan, ikaw po ang makilala ng bawat isa po sa amin. Muli, O Diyos, pinaparangalan ka po namin sapagat karapat dapat ka pong tumanggap ng lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong umupong lahat. Ayan. Hayaan niyo pong basahin ko ang ating pong pag-uusapan ngayon, may 3 bagay lang po. Sa John chapter 17, the prayer of Jesus. So, una po, Jesus prays for Himself. Jesus prays for His disciples, and Jesus prays for all believers. At basahin po natin ang John chapter 17 verse 1 to 5. So English po yung nilagay ko dyan, pero kung nais po nating mas maunawaan, pwede po tayong magbasa sa Tagalog. Ayan. Sabi po sa John chapter 17 verse 1 to 5. Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. As you have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as you have given Him. And this it is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Ang una po nating pag-uusapan ay Jesus prays for Himself. At sa ating pong binasa, nakita po natin that Jesus started His prayer with eyes to heaven. Ano po ang ibig sabihin nun? Madalas po, nakagawian natin, pag tayo nagpe-pray, nakayuko, tapos nakaklose yung kamay. Pero po yung mga Jews, Israelites, ang nakagawian po nilang prayer ay nakatingala at nakataas yung 2 kamay. And hindi naman po talaga importante kung anong body position natin pag nagpe-pray. But, ano po yung sinisignify nito? Kung bakit po ito yung paumpisang ginawa ng Panginoon. Ito po yung, pag sinabi po kasing heads up, ibig sabihin parang mas mataas yung tingin mo dun sa tao na kinakausap mo. Ayan. At sa iba naman, parang mayabang naman pag laging taas, no, di ba? So, hindi po talaga mahalaga yung posture. Kasi sa ibang culture, pag mas mababa ang yuko, mas humble. Tama po? Yung iba naman, kapag taas tumingin, humble. Kasi ibig sabihin, binababa niya yung sarili niya, mas mataas yung taong kausap niya. So, hindi po talaga mahalaga kung ano yung body position. At yun po yung natutunan natin yung the first week. Dapat yung right posture na meron tayo, yung heart natin. Yung heart natin na ibinababa yung sarili natin. It signifies humility ng Panginoong Hesus. Kahit kapantay siya ng Diyos, kasi alalahanin po natin, Jesus is fully man and fully God nung siya po ay nandito sa lupa. Pero, yung prayer na to ng Panginoon, He humbled Himself na parang hindi siya kapantay ng Diyos Ama. Ito pong prayer na to, John 17, hindi po natin siya pwedeng maging prayer. Hindi po siya exactly na pwede nating prayer. Kasi this is also called or known as high priest prayer. High priestly prayer. So, si Jesus lang po yung maaaring gumawa ng prayer na to. Pero kung ano po yung pwede nating matutunan is the pattern. Yung character ni Jesus when He pray.
Amen po ba? At nawa, ito po yung maging focus natin ngayong umaga. Kung paano natin kokopyahin kung paano mag-pray ang Panginoong Hesus. Kasi narito tayo to follow His examples, to follow His obedience, His humility, His relationship, His connection to the God, the Father. So, yun po. Kung mapapansin po natin, He positioned Himself in humility. At pangalaw po, His words started with the word Father. Yan. Yan naman po yung natutunan natin nung nakaraang linggo. Kailangan natin, in prayer, we have relationship. So, yun po yung example ng Panginoon. Una, dapat we acknowledge kung sino ang Diyos Ama sa atin. At ang Panginoong Hesus, inumpisahan niya yung kanyang prayer, Father. That's why sa Matthew, nung tayo tinuruan niya kung paano mag-pray, yung mga disciple kung paano mag-pray, sabihin niyo, Our Father in Heaven. Kasi ganun mag-pray si Jesus. He acknowledged first the Father. Father. So, it signifies relationship. And He followed by His request, glorify your Son. So, kahit pala si Jesus, may prayer request. Ayan, di ba? So, dapat, pero tingnan natin, is it a selfish prayer para kay Jesus na glorify your Son? What is the reason? Ano yung dahilan ng Panginoong Hesus? Bakit niya sinabing glorify your Son? Ito yung isang reason. To glorify the Father through Him. Is it a selfish prayer para sa Panginoong Hesus sabihin sa Ama na parangalan mo ang iyong anak? Kung doon lang tayo titigil, makikita natin parang selfish. Pero sinabi ng Panginoon, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan kita sa pamagitan ko. At ito po yung sinabi sa John 14, verse 13. Sinabi ng Panginoong Hesus, and whatever you ask in my name, that I will do, and that the Father may be glorified in the Son. Remember, Jesus is the embodiment, tangible, para makilala natin yung invisible God. So we cannot glorify the Father without glorifying the Son, Jesus. Because Jesus is the embodiment, the representation, the full nature of God the Father is in Jesus. That's why sinabi ng Panginoong Hesus sa Father, Father, glorify your Son. It's not a selfish prayer. It's a selfless prayer, a humble prayer, God-centered prayer, and the victorious prayer. Kasi sinabi ng Panginoon, balikan po natin, John 17, verse 1 to 5. Sabi ng Panginoon sa verse 4, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Hindi pa po ipinapako ang Panginoong Hesus sa oras na to. Ito po ay prayer niya. Hindi po sa Gethsemane. This is His prayer in the upper room, right after the Last Supper. Hindi pa po ito yung prayer niya sa Gethsemane na pinag-usapan natin last week. Kung saan hinihingi niya sa Panginoon na not my will, but your will be done. So, hindi pa po yung nakakarating. But in this prayer, sinabi na ng Panginoon Hesus, tapos ko na. Sabi niya sa Diyos Ama, I have finished the work you have given me to do. That's why it's a victorious prayer. It is not actually Jesus-centered, but it is a God-centered prayer. The Father. Sinasabi niya sa Father na tapos ko na, nasabi ko na ang dapat kong sabihin, nagawa ko na ang dapat kong gawin na pinapagawa mo sa akin. Pinakilala na kita sa lahat ng tao. Tapos na. That's why, when Jesus prayed for Himself, it is not a selfish prayer. It is a selfless prayer, humble, God-centered, and a victorious prayer. Secondly, Jesus
prays for His disciples. In verse 6 to 8, Jesus conversed with the Father. So, hindi ko po ito masyadong pagtotoonan ng pansin. Pero during our prayer is, hindi lang po siya basta prayer request. Hindi lang siya all about prayer request, hindi lang siya all about thanksgiving. But it's all about having a natural conversation sa Panginoon. So si Jesus, pinakita dito na kung gaano sila kalapit ng Ama. Na kaya nilang mag-chat lang, ng simpleng chat lang. So isipin natin yon. Ganon yung ka-close yung kanilang relationship. And next is, after He's conversed with the Father, it is followed by a request for His disciples. At ang request po ng Panginoon, basahin po natin sa John chapter 17, verse 11 to 15. Ayan. Now, I am no longer in the world, but these are in the world. And I come to you, Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. Verse 15, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. So, Jesus prays for His disciples. Two things. Una is keep them. Ibig sabihin, protect them. From what? Not only from the evil one, kundi from division, from yung comparison. Keep them. Keep them from any harm. Keep them from themselves. Kasi yung mga tao, kapag sa sarili lang nila, puro self-interest. That's why sinabi, ang hiling ng Panginoon Jesus sa Ama, keep them. Keep them from division, keep them from anger, keep them from everything na hindi nakapag-unified sa kanila. At keep them from the enemy. Second, request ng Panginoon, sanctify them sa verse 18. Let us read John chapter 17, 17 to 19. Yeah. Verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sakes, I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth. So, second request ng Panginoon is sanctify them. Nang ibig sabihin lang naman po is separate them. Ito po yung medyo actually nakakalito kasi meron pong thin line between serving sa mundo and being separated. Yung pagiging distinct. Kasi mahirap pong gawin yun kasi nandito pa po tayo sa mundo. That's why ang request ng Panginoong Jesus sa Ama, keep them and sanctify them. At ito po yung prayer ng protection, sanctification, and preparation. Preparation po para saan? Kasi sila po ay kakalat na. Kapag pinako ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sila ay magkakawatak-watak. Sila ay tatakas. Pero, God the Father answered the prayer of Jesus. Hindi inayaan ng Panginoon na ma-scatter lang sila, magkagulo, kundi talagang pinotektahan sila ng Diyos. At hindi inayaan ng Panginoon na sila magkawatak-watak. Kaya nga nagkaroon ng prayer sa upper room kung saan nila na-receive yung Holy Spirit. Doon sila nagkaisa. At yun po yung prayer request o prayer ng Panginoon sa mga disciple. So, kakamadali ko po mag-preach. Actually, dapat po, ibibigay ko po yung maiting background ng John. Ayan. So, hayaan niyo pong balikan ko bago tayo dumako dun sa panghuling main point. Ayan. Ang bilis po, di ba? Pero hayaan niyo po na bigyan ko ng onting background yung John. Ayan. So, nakalimutan ko. Ayan. So, yung John po ay isinulat po ni Apostol John
ang kapatid po ni James. And Jesus called them the sons of thunder. Sa Mark chapter 3 verse 17. At si John din po yung tinatawag na the disciple whom Jesus loved. So wag po kayong mag-alala. May print po ako. Kuha na lang po kayo doon para at least mabaon niyo po. Ayun. At ito po, ang key verse po, ang message po ng Gospel ng John is Jesus is the Christ, the Son of God. Yan po yung pinaka-message ng John. He magnifies that Jesus is the Christ, yung pinangakong Messiah. Siya po ang anak ng Diyos na buhay. And the key verse is John chapter 20, verse 30 to 31. Hindi ka na po babasahin. At ito po, ang content po nito is the 7 miracles, 7 I am statement of Jesus Christ. Jesus equates himself with the Old Testament I am or Yahweh, and some of the most crucial affirmations of his deity. Mahalaga po ang John sa buhay ng isang Kristiyano because it emphasizes, pinapakilala niya that Jesus is God, that Jesus is the Son of God. At siya po yung the great I am na nagmamahal po sa atin. So, ipa-flash ko rin po yung John, 7 miracles. Ayan, yung mga yan. Meron po kayong matatanggap na printed copy mamaya. Yan. Malaga po na basahin natin yon. Kung ano po yung 7 miracles, 7 I am statements of Jesus, kung ano po yung mga supporting verses na pwede po nating panghawakan. Na the Lord, the God that we serve, Jesus is the Son of God. At hindi yun makakaila ng kahit na sino man. Panghawakan po natin yan. At dumako na po tayo sa panghuling main point ngayong umaga. Jesus prays for all believers. So, this is the prayer. Yung una po, Jesus prays for himself. Pangalawa is Jesus prays for his disciples. Most specific po sa kanyang mga disipulo na nakasama niya nang siya'y nabubuhay dito. At ito po yung para sa ating lahat. Jesus prays for all believers. Sa John chapter 17, verse 20 to 24. Basahin po natin. Ang John 17, verse 20 to 23. Sabi po sa salita ng Diyos, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you have gave me, I have given them, that they may be one, just as we are one, I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved me as you have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold by my glory which you have given me, for you have loved me before the foundation of the world. So hayaan niyo pong basahin natin ng sabay-sabay sa Tagalog. John chapter 17, verse 20 to 23. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila ay ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ika'y nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Praise God. Ito po yung request ni Jesus for all believers. Una, unity. Pagkakaisa. Gaya ng ang Diyos Ama at ang Panginoon Jesus ay iisa, ganun din naman, nais ng Diyos
tayo ay makiisa. Tayo ay magkaisa. Sino ba naman tayong tao para makiisa ng Diyos? Pero God has loved us so much na sinasabi niya, ang Panginoong Hesus, nung siya ay nanalangin, pinanalangin niya tayong lahat. Na-imagine nyo ba, nung time na si Jesus nagpe-pray, billions, or maybe more than billions of believers nag-flash sa isip ng Panginoon nung oras na yon. Nung sinabi niya sa Ama, hindi lang sila dinadalangin ko rin ang lahat ng mananampalataya. Na-imagine nyo ba na yung mukha ko, mukha mo, mukha ng mga katabi natin, nag-flash sa isip ng Panginoon? Wala namang imposible sa Lord, eh. Nung time na yon, maybe, para tayong mga nasa movie, mga nagpa-flashback, di ba? Yung mukha natin, nasa isip na ng Panginoon. Na, Lord, I pray for this person. Sabi ni Jesus, Father, I pray for Laymar. I pray for Imelda. I pray for Irish. Can you imagine? Na sobrang mahal tayo ng Panginoon na sinama niya tayo sa prayer na to. Jesus prays for all believers. Hindi lang sa panahon na to. Sa panahon na darating, sa bawat generation hanggang siya ay dumating. Lahat ng mananampalataya kasama sa prayer na to. At ang prayer ng Panginoong Hesus, makiisa tayo sa Kanya. Na magkaisa tayo. At ito pang malupit, to be with Him. In verse 24, sinabi ng Panginoon, hindi ko pala nalagay dito. Dito na lang pala. Sabi ng Panginoon sa verse 24, Ama, sala na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Can you imagine? Bago pa likhain yung daigdig, hindi pa nalikha si Eva at Adan. Naisa ng Diyos na makasama tayo. Amen? Grabe. Grabe yung love ng Panginoon sa atin. At laman yun ng prayer request niya sa Ama. Father, I pray for all believers, for all those who will believe in me. You have sent me. I pray, mag-unite sila. I pray na lahat sila makasama ko. Be with me, sabi ni Jesus. This is a prayer of unification. This is a prayer of love. This is a prayer of salvation. This is a prayer of eternity with Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos sa umaga na to. Hallelujah! Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. At hayaan niyo po, basahin ko yung huling dalawang verse ng John chapter 17, verse 25 to 26. O righteous Father, again, O righteous Father, the world has not known you, but I have known you. And these have known that you sent me. And I have declared to them your name and will declare it, that the love which you have loved me may be in them and I in them. Sa John chapter 17, Jesus' prayer, it's all about relationship and all about love. Jesus started his prayer and ended his prayer magnifying his relationship to the Father. Again,
The prayer of Jesus is all about relationship and all about love. And na-overwhelm po ako this morning. Pag-isip ko na lang, nag-pray lang ako. Then, ito po yung na-realize ko. Tayo pong tumayo lahat. Jesus is the lover of our soul. Wala nang iba. Walang kahit na sinong tao ang nagmamahal sa atin ng lubusan. Si Jesus lang. This prayer of Jesus sa John chapter 17 happened the night before his arrest, the night before a great betrayal, the night before his trial, and before the crucifixion of Jesus. And I say this to you, mga kapatid, kulang yung buhay na to para maunawaan natin kung gaano kalalim, kahaba, kalawak ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. And I want you to realize this. The Last Supper. Nung gabi na, bago siya dumampot siya ng tinapay. Yung tinapay, it symbolizes His body. Dumampot siya ng kopa na may katas ng ubas. I want you to realize this. That cup symbolizes the blood of Jesus. Alam ng Panginoong Hesus yung hirap na daranasin niya. Jesus is the man of prayer. Bago niya tayo ipanalangin, bago niya ipanalangin yung kanyang sarili, bago niya ipanalangin yung mga alagad, bago niya ipanalangin tayo na lahat ng mananampalataya. The Last Supper, dumampot siya ng tinapay. Pinagpira-piraso yun. Nagpasalamat. Can you realize kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Gaano kahirap para sa Kanya yun? Yung tinapay na yun, it symbolizes yung katawan na pinayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Pero, hindi niya alintana. Nagawa niya magpasalamat. Kanino? Sa Ama. God, it is my privilege to be a sacrifice. Nung gabi na yon, maybe even the disciples did not realize enough kung ano yung ginawa ng Panginoon. The Last Supper. Bigyan natin ng sobrang taas na pagkilala yung ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi siya madali. Kahit na sinong taong mabuti o pinamabuting tao, hindi kayang gawin ang ginawa ng Panginoong Hesus. He knows na siya ay magdadanas ng lahat ng suffering. But, nagawa niya. Sinabi niya, dumampot siya ng tinapay. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Nakailang beses na po tayong breaking of the bread. Ilang beses na. But ganun ba natin nare-realize kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Kahit sa pinaka-best natin, we don't deserve Jesus. Pero bakit kailangan dumaan ng Panginoon sa suffering? Bakit kailangan niyang tiisin yung lahat ng bagay na yon? Kasi mahal ka niya. Kasi mahal niya tayo. Alam niya, darating yung panahon,
makikilala mo siya, mananampalataya ka. Kahit gusto niya lahat ng tao maligtas, inalay niya ang kanyang buhay. Pero hindi lahat ng tao maniniwala, hindi lahat ng tao mananampalataya. Pero bakit kaya nagawa pa rin ng Panginoon na i-sacrifice ang kanyang buhay? Bakit? Kasi ikaw, ako, tayong lahat, nakita ng Panginoon, alam ng Panginoon, mananampalataya tayo sa Kanya. At ang hiling ng Panginoong Hesus, magkaisa tayo, mag-iisa tayo sa Kanya. Hiling ng Panginoong Hesus, makasama tayo. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya bakit tayo, tanong ko rin to sa sarili ko, bakit tayo nagkukulang sa pakikiisa natin sa Kanya? Kung siya yung lubos na nagmamahal sa atin, bakit hindi natin siya magawang kausapin na araw-araw? Yeah. Ito po yung bagay na gusto pong nais ng Diyos na malaman po natin. Mahal-mahal po tayo ng Panginoon. Nais po niya na makiisa tayo sa Kanya. Nais po niya na maging bahagi tayo ng Kanyang katawan. Hindi na po yung katawan na pinako dun sa krus kasi tapos na yun. Yung katawan ng Panginoon Jesus na eternal. To be with Him forever. It is true that we are the body of Jesus. Kasi kung nasaan ang ulo, nandun ang katawan. That's why ang prayer ng Panginoon, for us to be with Him forever, for eternity. Kaya ang prayer ko po sa bawat isa po sa atin is manabik po tayo sa bawat araw na makausap siya. Kasi siya po yung lubos na nagmamahal po sa atin. Na sa bawat araw, naisip po natin na mas makilala pa siya through His Word. Na manabik po tayo lagi sa bawat araw kung paano po natin siya mas makikilala pa. Na laging bago na makilala pa siya. So kung ito po ay totoo para po sa atin, tayo po ay sumadaling yumuko at manatili po sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Humingi po tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang. Hingi po natin kalakasan nagmumula sa Panginoon na mas makilala pa natin siya, na mas lalo pa tayong mapalapit sa Kanya, mag-level up yung ating prayer, mag-level up yung ating meditation ng Word of God, to have intimate relationship with Him, na gaya ng sila, ng Ama, ay isa. Let us, Jesus, remember, Jesus has loved us kahit sa oras nang tayo mahina pa. Ngayon pa kaya na tayo nasa Kanya na. Walang anumang bagay na hindi kayang ibigay ang Panginoon sa atin sapagkat ibinigay niya na ang kaisa-isa niyang anak. Kaya wala nang ibang bagay pa na hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Kung hihingi natin sa Kanya ang Kanyang Espiritu, masagana niya itong ibibigay sa atin. Tutulungan tayo ng Diyos na mas lumago pa sa ating relasyon sa Kanya, mas mapalapit pa sa ating relasyon sa Kanya. At ito'y sa pamamagitan lang sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita, ito'y sa pamamagitan lang sa paglapit natin sa ating panalangin. Kaya nawa mag-umpisa sa atin yung pagnanais na makilala pa siya. Mas lalo pang manampalataya, magpatuloy sa paglingkod sa Kanya. Amin, Diyos Ama. Na lubos na nagmamahal po sa amin. Hindi mo po ipinagkait ang Panginoong Hesus, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa dakila mong pag-ibig para po sa amin. Oh Jesus, lover of our soul,
kahirap isipin, Panginoon, at hindi po namin lubos maunawaan kung gaano po kadakilang pag-ibig mo para po sa amin. Na hindi mo po inalintana ang paghihirap dun sa krus ng Kalbaryo. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kasalanan, Lord, inibig mo pa rin po kami. Kaya you deserve, O Diyos, karapat dapat ka na pag-alayan ng buhay. Karapat dapat ka Panginoon, na ika'y paglingkuran sa bawat araw ng aming buhay. Nais namin, Panginoon, na makilala ka pa, O Diyos. Nais namin mas papalapit sa iyo. Hindi man namin lubos na maunawaan ang hiwaga kung bakit mo kami minamahal. Kaya nga kami, Panginoon, ngayong oras na ito, amin pong muli inaalay ang aming buhay. Lord, nais po naming makilala ka pa, Panginoon. At sinasabi sa John 14:21, kung ang mga salita ko ay nanatili sa inyo, sino mang he who has my commandments and keep them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Amen, Diyos. Ikaw pong ninanais-nais ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Itulot mo, Panginoon, na sa bawat araw, makita po namin ang iyong kabutihan, makita po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan. Maranasan po namin ang patuloy ang iyong pag-ibig, na sa bawat araw, hindi po lilipas nang hindi ka po namin nakakaniig sa panalangin. Na hindi ka po namin nabibigyan ng oras. Amin, Diyos. Tulungan mo po kami. Kami po'y mahina, Panginoon. Sinasabi sa iyong salita, ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amin, Diyos. Ang iyong Espiritu na nanahan po sa amin ay patuloy po na mangusap. Huwag ka pong magsawa, Panginoon, na kami ituwid, kami turuan, na kami paalalahanan, Panginoon. Kailangan ka po namin sa buhay na to, Diyos. Kailangan ka po namin. Wala nang iba, O Diyos. Kaya, Panginoon, dalangin ko sa mga oras na ito, ang iyong salita na nahayag sa oras na ito ay magtumatak sa aming puso't isip. Lord, we know that the Father has already answered your prayer. And this is also our continuous prayer, Panginoon. Help us to be united. Unite us with your Spirit. Unite us with your love, Panginoon. Strengthen your body, your church, Panginoon. And our highest reward is to be with you for eternity, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa mga oras na ito. Dakilain ka, Panginoon. Sa mga natitira pa na parte ng gawain ito, ikaw po ang maitaas, ikaw pong matanyag, ikaw pong maparangalan. Sa buhay po ng bawat isang anak mo na naririto, ikaw po ang maghari, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan na nagmamahal po sa amin ng lubos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.